Okay, mga kababayan, magandang hapon po, magandang gabi. Pag-usapan po natin itong nakaraang Pasko. Yes, kahit tapos na ang Pasko, gusto kong pag-usapan itong tungkol sa Pasko at pagbibigay ng regalo. Bakit? Kasi po ganito. Nakaugalian po kasi natin mga Pilipino, no? Na yung mga inaanak pupunta sa mga ninong-ninang para mamasko. Diba? Yun ang nakaugalian. At talagang pag tuwing sasapit lang yung Pasko, marami po sa ating mga kababayan, lalo na yung mga maraming inaanak, ay namumroblema. Especially kapag sa mga panahon na medyo taghirap, di ba? Alam mo, napapansin ko dito sa mga kakilala ko, kahit sa mga kapamilya ko, na kahit na sila'y hirap, talagang nagpe-prepare sila ng pangregalo. Doon nga sa Manila talagang nakikipagsiksikan sila doon sa Divisoria para makapamili ng mga makamura ng mga pamasko dahil talagang marami silang, yung kapatid ko, ang dami talaga nilang inaanak. Alam niyo, para sa akin, imbis na yung mga ganitong kababayan natin, yung may maraming mga inaanak, di bali sana kung may kaya talaga. Kaso, parang kahit na may kaya ka, just the same, kasi yung mga ini-expect ng mga namamasko ay depende sa kung ano ang nakikita nila. Kung mayroon ka, mayaman ka, iba rin ang expectation, di ba? So, just the same, mamumroblema din talaga. Kaya nga ako nung minsan may mga inaanak din ako noong araw. Kaya sinasabi kong noong araw kasi nung nasa Manila ako, may mga inaanak ako, nagpupunta rin sa akin. There were times na talagang nahihirapan akong mamili, nahihirapan akong makipagsiksikan para makabili ng mga mura. Kahit nga naman sa department store, di ba? Kapag ganyan na mga Pasko, talagang mahirap yung pamimili, yung pagpili ng panregalo. And of course, yung maglalabas ka ng perang pinaghirapan mo. Now, bakit ko ba tinatalakay ito? Kasi, napag-alaman ko na, kumbaga, naghirap ka na, naglabas ka na ng perang pinaghirapan mo, nakipagsiksikan ka na sa palengke, sa Divisoria, sa mga makipag-agawan ka sa may mga sale, sa mga department store. Kumbaga, sa pag-isip pa lang ng ireregalo, ay problema na. Bukod pa sa problema ka na, minsan noon, January pa lang, nagtatabi na ako ng pera. Nagtatabi na ako ng mga nakareserbang pondo para sa panregalo sa susunod na sa Pasko nung taong yun. Inuunti-unti ka na kasi mahirap yung kung kailan nandiyan na yung Pasko, saka ka palang mag-iisip na, wala akong pambili, wala akong panregalo, wala akong pera. Pati yung mga pakimkim pag New Year, 'di ba, yung mga crispy na mga bills natin, nagtatabi na ako niyan. Tuwing at least para sa mga pamangkin. Kasi konti lang naman yung inaanak ko, mga 2-3 piraso lang. Hindi kasi ako masyadong sa pagtanggap ng mga ganyan, pag nininang-ninang, mga inaanak. Hindi ako basta tanggap ng tanggap. Minsan tinitingnan ko rin. Hindi basta yung pagtatanggap. Ang iba kasi, kapag kinuha, hindi tumatanggi. Tanggap lang ng tanggap. Pagkatapos mo problema, hindi ako.
So, yun nga, para sa mga pamangkin, mga inaapo-apo, magtatabi na ako yung mga, kapag may mga sukli-sukli na yung mga bagong-bago, di ba? 50 pesos, 100, 20 pesos. Noong araw, 20 pesos, okay pa. Pero nung 20 pesos, tinatawanan na ng mga bata eh. So yun, maaga pa, January pa lang, nag-iipon na ako. Ito, anong tawag doon? Ampaw. Pang-ampaw. Ito, reserba pang-regalo. Nag-iipon na ako niyan. Kaya pagdating ng November, medyo may pondo na ako. So, bakit ko nga ba kasi tinatalakay itong mga pagre-regalo? Ganito po ito para sa akin ha. Kagaya ng sabi ko kanina, na ang nakaugalian natin, yung mga inaanak, pumupunta sa mga ninang-ninong. Na minsan nga, may nababanggit na pag-uusapan pa na mga ninang-ninong na nagtatago. Siyempre, paano hindi ka magtatago kung wala ka namang ibibigay? Nakakahiya. Kasi lalo pa ganito, kapag mamamasko yung mga inaanak, pupunta yan doon sa bahay ng kanilang mga lolo, lola, uncle, auntie, ninang-ninong. Hindi lang regalo ang inaasahan niya na matatanggap, kundi papakainin mo pa sila. Kaya di ba, usually pupunta sila, mamamasko yan mga December 25 ng umaga hanggang tanghali. So naka-ready ka niya ng at least yung makakain sa almusal depende kung ano oras sila dumating. So almusal hanggang tanghalian. Kailangan mayroon kang ipapakain kasi hindi naman pagdating knock, mamamasko po, ito, alis ka na. Hindi, di ba? Paakyatin mo, magkikipagkwento-kwentuhan, o di papakainin mo. Ganun. So, ang ibig ko sabihin, ganito. Bakit kailangan yung mga ninong-ninang lang ang mamumroblema ng pamasko? Yun ang nakaugalian, sabi nga natin, yun ang nakaugalian. Pero para sa akin po, mali po kasi na itong mga inaanak ay bigla sasalakay sa kanilang mga ninang-ninong, mamamasko, nag-i-expect ng magandang regalo, pero sila walang bitbit. You know what I mean? Alam niyo, ang Pasko, hindi naman yan puro receive eh. Give and take. Well, yun ay para sa akin ha. Ako, kahit ako, pag sasalakayin ako ng mga inaanak, ako lang ang naglabas. Siyempre, sa kaloob-looban ko, wala man lang bitbit. Wala man lang para sa akin. Pinakain ko na, binigyan ko pang regalo. Kaya ayoko nang nagnininingin kasi pag ganyan magastos eh. Kasi parang puro ka lang palabas eh. Ito pong ibig ko sabihin doon sa mga magulang, no? Sa mga magulang ng mga bata na pupunta kayo o sasamahan pa nga ninyo sasamahan pa ninyo na pumunta doon sa kanilang ninong-ninang or lolo-lola, mga tiyahin para mamasko. Aba, ipapagbitbitin nyo naman kahit na ano. Not necessarily yung gift na nakabalot, pero at least, magbitbit man lang kayo ng isang maliit na cake, or whatever. Mas maganda nga kung personally prepared food. Kailangan may bitbit din. Kasi pag ganyan, kayo rin nagbibitbit, may bitbit kayo, may dala kayo, siguro hindi kayo pagtataguan. Kasi, hello, gusto nyo receive lang ng receive. Kailangan magbigay din kayo. Kahit maliit, hindi naman kailangang malaki. Kahit na ano, basta may bitbit kayo. Isang mansanas. Diba? Isang piling na saging. Basta may bitbit man kayo. Kahit na ba ang tatanggapin mo mula sa iyong ninong-ninang isang refrigerator,
Kahit paano may dala kang isang piling na saging na saba. Yun ang ibig ko sabihin, kahit paano mayroon kang bigay. O isang tray ng itlog kung mayroon kang mga alagang manok. Yun ang ibig ko sabihin. Huwag naman puro kabig. Because Christmas is not only receiving but also giving. Di ba? Giving and receiving. So kayo po, address ko sa mga magulang. Kasi yung mga bata, wala pang muwang, di ba? Basta ang alam nila, pag Pasko, mamamasko, magkakaroling, pupunta sa mga ninong-ninang, tapos manghihingi ng pamasko. Kailangan i-train ninyo yung mga bata, yung mga anak-anak ninyo, na huwag basta pupunta doon sa pamamaskuhan na wala kayong dala kahit ano. Hindi porket mahirap kayo o wala kayong kakayanan, imposible. Di ba na lang kayo pumunta? Huwag na kayong mamasko. Kasi mahihiya naman tayo lang ang magre-receive. Aba, kaya naman itong mga ninong-ninang namumroblema. At saka, if just in case, ako sasabihin ko sa mga ninong, huwag niyong pipilitin kung wala talaga kayong pambigay, kung wala kayong mailalabas. Or, kung tinatamad kayo mag-shopping, pakipagsiksikan pa kayo dyan sa Divisoria kung saan masisikip. Ako ang ginagawa ko, kasi naghirap ka na, nakipagsiksikan ka na, nagbalot ka pa ng regalo, pagkatapos hindi naman magugustuhan. Hindi naman na-appreciate. O di sayang lang, wala kang kaalam-alam, nakasimangot pala pagdating doon sa bahay, nung binuksan yung box, nakasimangot. Kasi nga, di ba, hindi naman natin alam kung ano ang makakapagpasaya doon sa mga inaanak natin. May kanya-kanyang taste ang mga yan. Ay ba mag-expect pa ng cellphone? Ako, no. Hindi. Usually, pag ako nagregalo, ang binibigay ko, libro. Hindi cellphone. Mga inspirational books. Mga klaseng babasahin, libro na pwedeng mag-inspire doon sa bata. Hindi kailangan mong puro laruan, mga damit. Kung hindi nila magustuhan, di bala sila. At least basahin nila. Mas matitreasure yun. Kasi nagbigay ng impact sa kanya. Di ba? O ngayon, ako kahit papano, maswerte naman ako dito sa isang inaanak ko. Yung isang inaanak ko, tuwing pupunta sa akin para mamasko, may pinapadalhan ng nanay niya ng pagkain, kakanin, lalo na yung special na pagkakaluto ng suman. Oh. Masarap yung pagkakain. Sa lahat ng suman na natikman ko, yun ang pinakamasarap na hindi ko makalimutan. Ginaya ko nga eh. O, di ba? Ako yung ninang na-appreciate ko. Alam mo, wala akong, kasi bagong uwi ako dito noon, from Manila, nung nag-transfer ako dito sa Bicol, nakalimutan ko na yung may inaanak pala ako dito. Biglang dumating. May daladalang isang maliit na basket na suman. May kasama pang mangga. Oh. Di ba? Hindi ko kailangan yung mga gifts na kagaya ng damit or kung ano-anong regalo. Ganon, mga pagkain, na-appreciate ko yun. Prutas. Na-appreciate ko yun. Nag-effort yung tao. At pagkain, lalo pat masarap yung pagkagawa, special yung pagkakagawa. Talagang na-appreciate ko. Ngayon, wala akong naka-reading regalo. Alam mo ang ginawa ko? Naglagay na lang ako sa sobre ng pera. O, pera na bata siya, anong edad, mga 12 years old. Naglagay ako ng 500 pesos doon sa sobre. O di yun na lang ang binigay ko. Alam nyo, minsan, mas maganda pa na pera na lang ang ibigay. Kasi, sila na lang ang bahalang bumili doon ng gusto nila. Kaysa kung ibinili nga natin ng damit,
hindi naman nagkasya, or hindi niya type isuot, di, nasayang lang, pwede naman isusuot, or pamimigay niya yon. Kasi magsisimangot pa yon. Kaya buti pa, pera na lang. Hindi ka pa mahirapan magbabalot, magsha-shopping. Kaya yan ang ginagawa ko eh. Pipili ako ng yung mga bagong-bago, yung mga crispy na mga peso bills, na yung bang panghihinayangan mong gastusin, na minsan nga, yung niregaluhan ko, hindi talaga ginagastos. Remembrance, nakaipit lang sa kanyang wallet. Kasi nang hinayang siyang gastusin eh. Dahil bagong-bago, crispy na crispy. O, diba? Yun ang isang ibig kong sabihin, na sana po, mga magulang, mga magulang at magiging mga magulang, sana po baguhin po natin yung kulturang na nakasanayan natin. Huwag po tayo na pupunta tayo sa ating mga kumari, sa ating mga ninang ng ating mga anak na wala man lang tayong bitbit. Mali po yun eh. Matutuwa po yung pupuntahan ninyo, yung mamamasko kayo, masisiyahan naman yung tao na kahit paano mayroon kayong bitbit. Hindi kailangang mamahalin. Hindi kailangang yung regalong binalot. Kahit ano na makakapagpasaya, mapapakinabangan, lalo na yung immediate na mapapakinabangan. Just kahit na leche plan. At mas maganda, yung sariling gawa. Kung hindi man kayo marunong gumawa, nag-order kayo sa kahit paano may bit-bit. Huwag namang pupunta kayo ng empty-handed. Tapos pag alis ninyo, may bit-bit kayo. May laman yung kamay ninyo. Yun po ang ibig kong sabihin. Baguhin na po natin ang ating mga kinaugalian. Nakakaawa naman yung sasalakayin ninyo. Buti kayo sasalakay, may bit-bit kayo pag uwi. Yung dinalaw ninyo na problema na, nahagaran na siya ng perang pinaghirapan niya, o kahit pa Christmas bonus yon, yung Christmas bonus kasi para sa kanya yun eh. Kung ipapamili lang yun ng mga regalo sa mga inaanak, Diyos ko naman. Kumbaga, suklian din naman natin. Yun po ang ibig ko sabihin. Medyo baguhin na po natin yung mga nakaugalian dahil hindi po maganda. Maawa naman po, mag-considera naman po tayo doon sa mga pupuntahan natin. Kaya yan ay lola, mga tita, tito. Hindi kailangan mahal. Ninang-ninong. Mga kaibigan. Actually, mga kaibigan, buti pa yung mga kaibigan, yung ibang hindi nating kadugo, hindi nating kaano-ano, nakikipag-exchange gift tayo eh. Hindi ba? Pero pagkaanak, ninong-ninang, bakit libre? Pupunta tayo, mamumulot lang tayo ng regalo. Huwag ganun. Pangit yun. Kailangan magbigay din tayo. Kahit na isang loaf ng tinapay na yung, huwag naman yung basta-bastang tinapay lang. Yung medyo, hindi ko nababanggitin yung brand, pero baka alam nyo na kung anong brand ng tinapay. Yung masarap-sarap naman, huwag naman Pinoy. Tasty. Pangit naman yun. Yung medyo klas-klas naman ng konti. Yung maa-appreciate. Yung hindi mo ikakahiya na ibigay. Kahit hindi nakabalot. Mayroon man lang kayong iaabot, ninong, ninang. Merry Christmas, ito po para sa inyo. Lalo pa, medyo mag-research din tayo ng konti. Isipin na, ano kaya ang paboritong tinapay ni Ninang? Ano kaya ang paboritong anything? Magkakapagpasaya. Pasayahin din naman natin ang ating mga sinasalakay. Huwag na puro salakay. Bigay din, bigay. Diba? Tama ba ako? Hindi. Kayo mga kababayan, mula sa darating na Pasko at sa mga susunod na Pasko, pati mga anak natin, kailangang turuan natin na huwag basta puro hingi, huwag puro basta
Mamamas ko po, ninang, ninong. Huwag ganon. Kailangan sila din, yung mga bata, turuan natin na mag-impok-impok sila ng konti galing doon sa kanilang mga school allowances. Mga allowance sila, kahit pa 5-5 centimos, magtabi sila. Ganon. Para pagdating ng oras, hindi na mahirapan na maghahagilap pa ng hihingi pa sa magulang ng pambili ng pamasko para sa kanilang ninong-ninang. You have to teach the kids how to save money. Kahit konti. Yun po ituro natin. Huwag tayong puro nagantay na lang tayo ng puro bigay, puro regalo para sa sarili natin. Nagigets nyo po ba ako? Sana po, ibahin na natin yung naging kultura. Hindi po magandang kultura yun. Puro lang tayo hingi. Puro pakabig. Diba? Puro, ano naman? Christmas, kailangan give and take. Hindi puro take. That's what I mean. Tama ba? O sige. Sana po, ganun. Ganun na natin. Wag na tayong puro Kasi pabigat po yan Binibigatan po natin yung ating mga pinamamaskuhan. Hinihingian ng pamasko. Minsan nga, siguro unawain na lang natin na kung walang kasi nga sa hirap ng buhay, kung biglang nagkaroon ng financial problem yung ating mga pinamamaskuhan, wag tayong sama ng loob. Kasi nga taghirap yung buhay Kung kayo yung nakakariwasa, di kayo yung magbigay. Baka naman sa susunod na Pasko, sa susunod na taon, swertihin na sila uli. Saka na lang sila babawi. Wag yung, naghihirap sila. Wag na nating puntahan kasi wala naman tayong matatanggap. Why not kayo ang pumunta at kayo yung magbigay? At sabihin, pumunta kami dito para batiin kayo ng Merry Christmas at ito may dala kaming konti. Pero alam namin ang buhay ngayon. So, don't worry. We understand. We understand your situation. Kayo pa ang magdala. Baka sobrang naghihirap sila ngayon. Bakit hindi mo sila dalhan ng isang buong lechon manok? O di, napasaya nyo yung tao, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Huwag puro kabig. Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sana po walang masasaktan sa sinabi ko. Kasi, yun po ang tama. Well, para sa akin Kung maniniwala kayo sa akin, salamat. Kung hindi, what could I do? So, hanggang dito na lamang po, yun lang po ang ibig ko sabihin. Sana sa mga susunod na Pasko, huwag tayong pabigat sa kapwa. Okay? Peace.